nakapagtataka lamang na pasisinungalingan pa ng iba. Ang nakapagtataka, napakarami nilang nahihikayat sa kanilang pangangaral. Samantalang, iba po yung kanilang pinangangaral kaysa pinangangaral ng Biblia. So makikita natin, walang sino mang pinangakuan ito. Ayon po sa sumulat ng Hebreo, kundi ang ating Panginoon Kristo lang. At kaya binasa natin doon sa 2 Samuel 7:14 na kinote ng sumulat ng Hebrews, makikita natin, yun mismo yung ating mababasa pagkatapos po ng 13. Muli natin puntahan sa 2 Samuel chapter 7. Pagkatapos sabihin doon sa 13, kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang karan magpakailanman. Verse 14, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak kung siya'y gumagawa ng kasamaan. Aking sasawayin siya ng mga pamalot ng mga tao at ng mga panghampas ng mga tao. Kita niya, yung pangakong siya, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking anak. Ang pangakong yun ay para ang kanyang anak na ito ay mapagkalooban niya ng kaharian na hindi niya kailanman pinangako kanino mang anghel, at kung ito'y mabibigyan ng kaharian, siya lamang ang binigyan ng karapatang magtayo ng iglesia. Kaya walang anghel na sinugo ang Diyos na magkapagtatayo ng iglesia. May pangkatin pang reader na pinangangaral na ang lang sugo ay anghel galing sa Diyos, at sinasabi nga raw, inutusan ng Diyos na magtayo ng iglesia. Salungat po yun. Hindi po kailanman ipinangako kanino mang anghel, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi nga, He is greater than angel. Any angel, siya ay mas dakila kahit kanino pa mang mga anghel. So, sunod po natin, sinusunod lang po natin yung mga sinulat sa Hebrews, sa talatang 6, ganito po ang ating mababasa, at ito naman po ay panibagong quotation, galing po ito sa Psalm 97 verse 7. Ang sabi po, and again, when He bringeth in the first begotten, ibig po sabihin niya ng ating Panginoon Kristo, in the world, He said, and let all the angels of God worship Him. Nakita niya, walang sino mang anghel na pinangakuan na siya'y sasambahin ng mga anghel. At isa lamang o nag-iisa lamang na pinangakuan ito, ayon po sa Psalm 97 verse 7, ang nag-iisang pinangakuan ito na siya ay sasambahin ng mga anghel, walang iba kundi yung kanyang first begotten. Sinasabi niya, yung kaisa-isa niyang anak. At alam natin na ang kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi ang ating Panginoon. So walang anghel na pinangakuan na sasambahin siya ng kapwa niya anghel. Pero pinangako ng Diyos na kapag ikaw ay naging tao, patuloy na sasambahin ka ng mga anghel. Okay? Hindi po ito ipinangako sa mga anghel. Ipinangako lamang po ito sa nag-iisa. At ito ay ang kanya. So, nakita natin, siya po ay much better than angels. Sa verse 7, nakita niyo po, sinusunod-sunod lang natin pagbasa sa Hebrews. At yung binabasa natin na sinasabi ng Hebrews, ay nakikita natin ito ay quotations from the Old Testament. Kung saan, yung sumusulat pong aklat ng Hebrews, ay pinatutunayan ng niya na hindi ito aking salita. Okay? Ang mga sinasabi ko sa inyo ay una nang pinaalam ng Diyos sa pamamagitan ng mga Old Testament Scripture. Para sa na may kinalaman sa pangako ng Diyos sa kanyang anak na tagapagsalita sa mga huling araw. Okay, dito po sa
Hebrews chapters 1 verse 7 at babasahin po natin to sa Revised Standard Version. At ito po ay quotation from Psalm 104 verse 4. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Of the angels, he says, who makes his angels winds and his servants flames of fire. Okay? Ginagawa niya po mga anghel, yung mga hangin, at ang kanyang mga servant ay fire. Tatandaan niyo ang ating Panginoong Kristo nung siya ay natutulog sa bangka at ang mga alagad niya ay nagugulumihanan dahil sa may malakas na hangin, may malakas na unos doon po sa dagat. No? At siyempre, kapag may malakas na hangin, may malakas na alon. At ang mga alagad, ang mga apostol ay nagugulumihanan na sa nangyayari. Kung binising nila ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo mismo ay nag-utos sa hangin na siya ay pumayapa. Nauutusan niya. Kasi ang ibig ko sabihin ng anghel ay utusan o sugo. Okay? Nauutusan niya ang mga wind na pagsisilbahan siya ng fire. Diba? Natatandaan nyo, nung sila ay naglalakad sa Samaria patungong Jerusalem, na kung saan ay sinasansala sila ng mga Samaritans. Ang sabi ng dalawa, kilala nila ang ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ay may kakayahan, no? Na magpalabas ng mga apoy, ng thunder, ng lightning. Kaya ang puntos nila sabi, Panginoon, pulugan na natin sila, kidlakan natin sila. Pero sabi ng ating Panginoon, wag, no? Hindi natin gagawin. Pero ito'y nagpapatunay lang na sa Kanya lamang ipinangako ng Diyos ang mga bagay nito.